ICI is dead. Nagbagsakan na ang mga hinayupak, anak ng kagwang. Kaso pati tayo damay sa kanilang pagbagsak. Animal talaga oh. O ito, ayon kay Kong Igay Erese, dido na daw ang ICI ni Bungit. Kasabay sa pagkadido ng ICI ni Bungit, trust rating ni Bubuing, bagsak din. Ang problema, pati ekonomiya bagsak din. Kaya damay tayong lahat ng mga Pilipino. Kaya Nyor, anak ng kagwang, maluoy ka ba? Maluoy. Sa Bisaya, maawa ka naman, Nyor. Mag-resign ka na. Wala kang kwentang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Iniiwanan ka na ng mga tinuturi mong kaalyado. Anak ka ng kagwang, yung korupsyon kaliwat kanan. Kaya ang ekonomiya, bagsak din. Kaya dapat lang na isusuka ho ito ng taong bayan. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe. At pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. At suportahan niyo po kami sa Birada Aguila tuwing alas 2 hanggang alas 4 ng hapon sa Birada Aguila YouTube channel. Kakaiba na ho itong nangyayari sa ating bansa eh. Nadamay na po tayo sa pagbagsak ni Bungit. Anak ng kamote oh. Walang kwentang Pangulo ho ito. Wala tayong papatunguhan dito na maayos. Wala tayong magandang kinabukasan under bangag admin. Dapat nga ho ito mag-resign na eh. Kung hindi lang ho ito binusalan niya yung mga kongresista ng mga budget insertion, matagal na na-impeach itong hinayupak na ito eh. Pero wala, kumakapit pa rin ang mga animal. O ito mga kababayan ko, pakinggan po natin. ICI is dead na di umano. Ayon po dito kay Igay Erese. Pakinggan po muna natin, pero bago yan, ito muna. May nag-resign na naman sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Bumaba sa pwesto bilang commissioner si dating DPWH Secretary Rogelio Singson. Live mula sa Taguig, nangunguna sa balita si Gerard de la Peña. Gerard, bakit daw nag-resign si Singson? Gigi, health at security reasons ang sinasabing dahilan ng pagbibitiw sa posisyon nitong si ICI Commissioner Babe Singson. Yan ang inanunsyo ni ICI Chairman Retired Justice Andres Reyes Jr. sa isang press conference dito sa ICI kaninang hapon. Sa December 15 daw ang effectivity nitong resignation nito, pero posible raw na ma-extend pa ito hanggang sa katapusan ng taon. Sa ngayon na hindi pa alam kung sino ipapalit dahil nakadepende raw ito sa Malacanang. Pakinggan natin ang pahayag ni Justice Reyes. I don't know of anybody yet, but I will miss him. We will miss him. The very intense and stressful ICI work has taken its toll on his aging body. Katanda daw. Gigi, sinusubukan pa natin kunin ang pahayag nitong si Singson. Pero kung matatandaan natin ay Setyembre nang mag-resign naman itong si Baguio City Mayor Benjamin Magalong dito sa ICI. At pinalitan siya ni dating PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. Sa kabila niyan ay tiwala pa rin si Reyes na hindi ito makakaapekto sa trabahong ginagawa nila, partikular na yung pag-iimbestiga dito sa flood control scam. Hindi rin daw dapat mawala ang kumpiyansa ng publiko dito sa komisyon. Gigi. Gerard, may malalaking personalidad na pinakakasuhan ng ICI. Sino-sino mga ito? Tama yan, Gigi, nangunguna dyan sa listahan itong si dating Senador Bong Revilla Jr. sa pinapakasuhan. Kasama rin dyan ang businessman na si Maynard Ngu at siyam na iba pa. Mga kasong direct or indirect bribery, corruption of public officials, plunder at administrative cases ang gustong ikaso o nire-recommend ng kaso ng ICI sa Office of the Ombudsman. Bukod dyan, Gigi, ay nire-recommend rin ng ICI sa Ombudsman na imbestigahan para sa case build-up ang itong mga Senators Chis Escudero at Mark Villar at yun din ang mga dating senador ang sina Grispo at Nancy Binay. Tingnan mo naman yung paano hindi magiging ICI is dead. Puta na yung mga kinakasuhan mga senador na ang may kinalaman sa insertion talaga nasa Kongreso. Yung mga kongresista ligtas, okay ho sana yan, makapaniwala sana yan kung may mga kongresista din dyan Lalo na si Martin Romualdez kung nalagay dyan. Mukhang maniniwala, may kredibilidad pa sana sila. Kayo ngayon, walang mga kredibilidad. Pakinggan natin ang pahayag ni Justice Reyes. We need more witnesses. No? And then, pangalawa, we are not washing our hands from these cases. In the meantime that they are investigating, we are also investigating. So two heads are better than one. Gerard, may reaksyon na ba mga nabanggit na personalidad? Nako, syempre, Gigi, itong kampo ni Senator Bong Revilla ay umaalma dito dahil sinasabi nila na hindi man lang daw naimbitahan sa hearing itong si dating Senador Bong Revilla para maipagtanggol yung kanyang sarili o para marinig man lang yung kanyang side. Ito namang si Senator Grispo, kung matatandaan natin, ay isa sa mga una sa mga ipinatawag para sa hearing dito sa ICI. Pero sinasabi ni dating Senadora Grispo, the fact na gusto pa siyang paimbestigahan, proof daw ito na walang basihan yung mga aligasyon na ibinabato sa kanya nitong si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Yan muna ang latest dito. Balik sa inyo dyan, G. Alam mo, Grace, po, kumanta ka na rin, ikanta mo si Martin Romualdez. Ako sa mga senador, kung mayroong kinalaman talaga kayo, ikanta nyo si Martin Romualdez, si Bongbong Marcos, binauna po kayo ngayon Kasi unfair mga kongresista, hindi nakalagay dyan. Si Saldi ko lang. Pero yung mga buhayan ng mga hinayupak na yan, ang dami nila dyan Sa kongreso mga tropa ni Tambaloslos, tinawanan lang mga senador dahil sa walang kredibilidad ng mga rekomendasyon ng ICC. Kaya hito, nag-resign na po itong si Babe Singson. Ayon naman po, kaya Igay Erese, the ICI is dead. Bago po natin ilabas yung kanyang pahayag, narito po yung interview ni Brian Husaka. Husaka, ano pala to? Hapunis. The chairman kanina had an announcement this afternoon, and Commissioner Babe Singson indeed tendered his resignation, citing reasons, health reasons. According to him, the stress and the work in the ICI has taken a toll on his aging body. That is his word.
So we got that from Justice Reyes, but we were wondering kasi if that was the real reason given by Correct. Babe Singson, or it was just an off-the-cuff remark. So you're saying it was the formal official reason given by Babe Singson? Yeah, actually, the chairman just kumbaga, parroted what Secretary Babe Singson said in his letter. In those words. Pero, Mr. Hosaka, matagal na Hindi po ako naniniwala yon dahil sa kaidaran niya. Saka nag-resign. Hindi po. Dahil sa katandaan. Talagang baon na baon sa korupsyon ang gobyernong Marcos. Kaya, putsang ina, siguro hindi niya kinaya yung pangungurakot dito, kaliwat kanan, nasa palasyo na. Kaya nag-resign niya. Yun ang reason talaga nakikita ko. Actually, may mga kumakalat na rumors that Mr. Singson was unhappy with the way the ICI was carrying out its work. Chismis lang Aha. Tanong lang naman namin kung totoo. And meron yatang mga internal arguments at matagal na actually siyang nasi-chismis na gusto na mag-resign. Oo. There was a story previously about, siguro na nag-umpisa pa lang yung ICI na after Mayor Magalong resigned, ang story na lumabas, another member wanted to resign. And actually, all the speculation was focused on Secretary Singson. Ano po yung masasabi naman yun? Actually, hindi totoo yun. No? Wala naman ganun na reason or ganun na dahilan. As stated by Chairman Reyes at the same time, sa letter mismo ni Secretary Singson, is that yun lang talaga. It's just because of the stress and the intensity of the work required here in the ICI. It has taken the toll in his body, so naapektuhan daw yung kanyang health. And in addition to that, he cited safety reasons as well. Now, yung mga chismis na gano'n, ako mismo ang papakatotoo doon. Kasi whenever we work here, talagang medyo really cohesive, no? Nagkakasundo naman yung tatlo. And I don't see any disgruntlement or any frustration on the part of Secretary Singson. And kaya ngayon yung... Aminin nyo na talagang mukhang may bayaran dyan. Hindi nagkasundo sa presyuhan. Aminin nyo na kasi. Kaya ang dami yung pasakal. Ganyan katandaan nung una Kung katandaan, tinanggap mo Alam mo naman talagang intense yung trabaho dahil korupsyon ang pinag-uusapan. Wala, nabulaga siguro talaga si Singson. Baka ayaw naman din ni Singson magpamando. Gusto niyang gumalaw siya sa sarili niya. Independent guy. The commission and even as discussed by Chairman Singson together with the members of the commission, I myself included, decided to announce it publicly already because nagkakaroon na ng fake news, no? Yung mga ganyan or misinformation. Parang Secretary Bates wanted to put everything straight, no? Talagang malaman ng publiko ano yung rason at ano yung dahilan kung bakit siya bababa sa pwesto. Isa daw sa points of argument yung live streaming From the start, yun yung pinagsimulan ng mga rumors na gusto daw ni Mr. Singson live stream. At was there a lot of matindi ba yung argument over that issue? Wala naman, it's just a matter of discussion on ano ba talaga yung tamang pamamaraan with regard to having more as far as the transparency of the commission is concerned. There was really no argument there. There were discussions among the members of the commission, but there was really no intense argument to cause any disgruntlement or probably frustration which would lead to any resignation by the members. So ibig sabihin, pag tiningnan po natin, yung sinabi na kaya nag-resign dahil gusto ng live stream. So yung transparency, questionable. Yun yung nakita natin, kaya nag-resign. Kasi siyempre kung ikaw naman meron kang inalagaan na reputasyon, kredibilidad, o bakit naman nanatili ka sa isang komisyon na walang kredibilidad, walang integridad, questionable yung integridad nila. Kasi unang-una, walang live stream. Kung ni-live stream pa nila, nung una pa lang, paglabas ni Martin Romualdez, ay putya, yung pinakasimula, mukhang nga nakakagawa po sila, nakapundar po sila ng kredibilidad. Kaso nga, ayaw nilang i-live stream kasi gusto nilang mag-cover up, no, pagtakpan ang totoong mastermind. Tingnan mo yung mga inimbestigahan dyan, putang ina, wala naman hindi naman mga malalaking isda. Mga maraming pinapatawag na kongresista, tingnan mo sinong kinakasuhan, senador, anak ng kamuti. Saan yung kredibilidad ng komisyon na ito? Sige nga, tuloy Mr. Osaka, may issue ngayon kasi yung session ninyo ngayon, nag-request sila Congressman Roman Romulo of Pasig and Danny Domingo of Bulacan na mag-executive session ostensibly dahil daw to protect their reputations from being maligned. Ngayon nag-aalala mga tao, baka that's setting a precedent for all politicians to invoke the same reasons para mag-executive session. Para kay pa daw yung live streaming kung gano'n ang mangyayari. Alam mo, gaya nga na sinabi namin, or I explained to the public or even to the media before, no? Ang default ng ICI is live streaming. We want it live streaming. Kung pwede nga 100% live streaming yun. That's our, in fact, we read section 1 of our guidelines. Ang default really, the general rule is that we go live streaming. However, we also recognize, number one, the laws, the Constitution. At the same time, yung mga rulings ng Korte Suprema, ng judicial, even in their guidelines. Mukhang ito yung dahilan, no, na yung transparency nga, na gustong i-live stream tapos, putsang ina, itong mga kongresista, executive session. So ang resulta, mga senador kinasuhan. Sus! Meron pa kayong reputasyon na nalaman, mga kawatan naman kayo, pareho kayo ni Martin Romualdez. On access to information. There are exceptions, hindi absolute yung access ng publiko sa information. No? So we base it there. And nakalagay naman doon, if there's any threat to the safety or person of any individual, national security, it's all included there. Nakalagay lahat dito sa guidelines. And it's not the guidelines invented by the ICI. We base it on law. We base it in the decision of the Supreme Court. Now, if our resource persons would cite that or cite that as reason, ang isa pang rason dyan, if it will affect the investigation, ongoing investigation by
be a reason or a justification for executive session. Now, kung yan, Putang ina, wag niyong bigyan ng executive session yan. Ilantad nyo yung kanilang mga mabaho dyan sa ICI. Kaya nag-resign itong si Bib Singson. Marami kayong pinagtatakpan. Ito talaga nakikita ko, transparency ang pinaka-main reason sa isa sa mga dahilan kung bakit ito nag-resign si Bib Singson. Kasi nga siyempre ang taong bayan gusto pumaliwanagan kung ano ba ang nangyayari, tunay na nangyayari sa paglilima sa kaban ng bayan. No? Itong First Family talaga bang involved? Hindi nga pinapatawag si Lisa, si Martin Aranita, Sandro Marcos, hindi pinapatawag. Kaya ang resulta, yung kanilang kredibilidad bagsak. Kaya ito, sabi ni Igay Erese, ICI is dead. Ito. ICI is dead. Yan ang nakikitang dahilan ni Congressman Egay Erice kung bakit nabitiw sa pwesto si Babe Singson bilang ICI Commissioner. Ay kay Erice, matagal na raw nagsasabi sa kanya si Singson na dismayado ito sa proseso ng komisyon. Ni hindi raw mabigyan ng congressional mandate ang ICI para madagdagan sila ng kapangyarihan kaugnay sa investigasyon sa flood control scam. Ito rin daw sana ang makapagbibigay sa kanila ng immunity o proteksyon sakaling balikan o gantihan sila ng mga kinasuhan nila. ICI is dead. Alam mo, nagpapalitan kami ng text messages former Secretary Babe Singson. Nararamdaman ko na pag talagang disappointed na siya. Parang sinasabi niya, why would he risk his family and their privacy to be taga-linis ng palasyo? Pero ayon naman kay ICI Executive Director Brian Osaka, hindi raw totoong nag-resign si Singson dahil sa itinatakbo ng investigasyon ng ICI sa flood control. Hindi rin daw totoong nagbitiw si Singson dahil sa hindi pagkakaunawaan sa pagla-livestream ng pagdinig nito. Kasi hindi totoo yun. Nakitapos na po kanina. So mukhang lumalabas nga na ito dagdag pa, bukod yung transparency, ito dagdag pa. Walang kapangyarihan ang ICI, pwede silang balikan ng mga buhaya. So siyempre ikaw naman, kasi pipigain mo yung mga buhaya, kagaya ni Martin Romualdez, Sandro Marcos. Mukhang janitor fish yung datingan nila ng ICI dito. Bakit? Tagapaglinis sila ng kalat ng Palacio de Polvoron, anak ng kamote. Kaya tama lang, kung ako naman Bib Singson, mag-resign na lang ako. Kayo na lang. Anak ng kamote, kalat ninyo. Ako maglilinis. Kalat ninyo. Kayo nag-i-enjoy. Samantala, yung papasanin naming problema ay mabigat. So sabi nga, intense work. Tapos wala kaming kapangyarihan. Iutot nyo, iwanan ko na lang kayo. Kaya maliwanag ito. Para sa akin, tama kay Erese, ICI is dead. Pero bubuhayin na ng mga damon nyo, ipapalit yan si Tory. Si Tory yung kapalit. Kaya ang nagiging resulta, mga kababayan ko, ang ekonomiya ng Republika ng Pilipinas bagsak dahil sa mga kurakot na yan. Apektado ng flood control corruption scandal ang ekonomiya ng bansa at tila aabutin pa ng 2027 bago ito tuluyang makabawi. Alamin kung bakit sa agenda report ni Paulo Barcelon. Nagharap kamakailan sina PBBM at BSP Governor Ellie Remolona kung saan hininga ng Pangulo ng mas malinaw na paliwanag ang Bangko Sentral hinggil sa pagbagal ng ekonomiya at paghina ng investor confidence. He understood that there's a lack of confidence, and I think he understood that it's a crisis that we shouldn't let go to waste. So the crisis is an opportunity for better governance. Pero aminado ang BSP Governor na tila swak ang nauna ng pahayag ng Department of Economy Planning and Development o DepDev na mas mabagal ang takbo ng ekonomiya mula pagtatapos ng 2025 hanggang sa unang bahagi ng 2026. I think we all agree that for 2025, growth will be slow. We think maybe mid 4%, between 4 and 5%. But the recovery should start by 2026, maybe middle of 2026, and then we should be back on track by 2027. Malabo yan, magkaroon ng recovery ang ekonomiya. Kung si Bongbong Marcos bababa sa pwesto, baka sakaling pwede pa. That's what our forecast say. Paliwanag ng BSP, bahagi ng paghina ay dahil sa spending cuts ng gobyerno, bunsod ng mga nakalkal na kontrobersya sa flood control projects at dahil rin sa pagkawala ng kumpiyansa ng mga negosyante, bunsod rin ng iskandalo. Pero ani Remolona, tila may bounce back din naman ang ekonomiya. Indikasyon daw nito ang unti-unting pag-angat ng stock market at ang pagpapanatili ng BBB positive na credit rating ng S&P para sa Pilipinas. Nang tanungin kung magkakaroon pa ng interest rate cut ngayong taon, tugon ni Remolona, posible itong mangyari. Todo handa na rin daw ang Monetary Board para sa magiging policy stance nila sa susunod na taon. We're still actually refining our estimates of the output gap, of the what we call the Goldilocks rate. So all those things will matter, and I hope the numbers will become more reliable by the next meeting. Nakatakda ang December Monetary Policy Briefing ng Bangko Sentral sa December 11. Para sa agenda, Paulo Barcelon, Billionaire News Channel. Wala nang mangyayari sa ekonomiya natin. Pabagsak na, maniwala ho kayo. Hindi na kaya yan. Putangin ng bungit na yan, mag-4 na taon, wala man lang nagawa sa bayan. Tingnan mo, yung Philippine Stocks Exchange, bagsak na talaga. Philippine Stocks Exchange Index, bagsak eh. Palitan ng piso kontra dolyar, 59 na naman, magsi-60, bagsak. Kaya yung mga presyo mahal na. Tingnan mo ito, galunggong na galunggong nga lang, anak ng kagwang. Yung galunggong, mas mahal pa sa manok. 500 pesos. Magkano na ba kilo ng galunggong? 500 na? Tapos sasabihin mo, magnotsi buhay na ka ng 500 pesos, galunggong nga, magpa 500 ng kilo, anak ng kamote. Tingnan mo yung mga hunghang na mga sekretary.
Sabi na, kung mahal ang galunggong, magmanok na lang. Tingnan mo. Konti lang daw pumapasok na galunggong ngayon kasi walang mabili sa sources. So talagang ang galunggong will remain high. Pero meron naman, marami daw pumapasok is yung mackerel, yung tulingan eh. So that is expected, the prices of mackerel is expected to go down. Dahil papasok na yung mga importation. Out of the allocation natin na 55,000 tons, only 30% na pumapasok pa lang at this time due to siguro supply issues. Kasi di ba yung may bagyong dumaan dito, tapos yung bagyong dumaan din ng China sa source, tapos ngayon pa lang papasok eh. So we expect the fish prices to on mackerel to go down. But of course, meron pa tayo mga bangus, tilapia, wag mo natin kalimutan yung sariling atin yun. At kung medyo mahal ang galunggong, sana bumili kayo dun sa... Magkano na po yung peak na nakikita natin sa monitoring ng galunggong po? Think 300 is peak tingin ko. Tangin ang galunggong. 300 nga, magpa 500 ang kilo, anak ka ng kamuti ka. Oh, tapos yung source daw ng galunggong, China, inaway pa natin ang China, ang tanga nyo, no? Doon pala kayo kumukuha ng galunggong, pero inaaway nyo pa, los kayo. Ang galunggong huwag na natin asahan kasi wala daw supply talaga worldwide. Yan ang sabi ng merkado. And I did my own research. Totoo naman talaga. Pero yung mackerel should go down to 250 to 230, hopefully. So you're urging po consumers to go for alternatives muna po? Yes. Ano yung stable na price ng galunggong? 250 to Hindi, wala talagang supply eh. Kasi it's a supply and demand thing eh. Kung kung limited talaga. Kaya 300 plus. Kasi I'm not saying na bababayan. Hindi naman talaga, I'm just being honest about it, diba? But then there's others. Because kung ganyan kamahal yun, magmanok na lang kayo. Magkano nila. Magmanok na lang na tayo, animal na mga yan, bagsak na kasi ang ekonomiya natin. Kasunod ng pagbagsak ng ekonomiya, kasunod ng pagbagsak ng ICI, kasunod ng lahat magiging domino effect. Kaya ang resulta, bagsak din si Bungit. Tingnan mo, satisfaction rating ni Bungit, bumagsak ng 21%. Anak ng kamuti, no? Ano yun, satisfaction rating? Siyempre yung tiwala ng tao dyan, hindi na satisfied. So, parang ganito yung lumalabas, 21%. Wala namin tiwala sa iyo. Bagsak ka na. Hindi kami satisfied sa ginagawa mo kasi puro ka lang panggagago. Tingnan mo, may mga magki-criticize na mga mga kongresista patungkol sa corruption, binibira. Wala talaga. Talagang yung tiwala ng taong bayan, yung satisfaction ng taong bayan sa presidenteng ito, babagsak. Kagaya ho nito, pakinggan po natin ang balitang ito. Talagang pinalaga ni Vice President Inday Sara yung panggigipit ni Bungit kay Kiko Barzaga. Umalag si Vice President Sara Duterte sa pagsuspinde kay Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga ng House Ethics Committee. Anya, hindi ito ang unang pagkakataon na ginawa ito ng pamahalaan laban sa mga kritiko, kabilang ang nasaksihan na pagdukot sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na matinding kritiko ng Administrasyong Marcos. Si Jason Rubrico magbabalita. Sinuspinde ng 60 araw si Representative Kiko Barzaga dahil sa umano'y unethical behavior kasunod ng sunod-sunod na kritisismo laban sa gobyerno sa pamamagitan ng social media post. Tinawag ni Vice President Sara Duterte ang hakbang na ito bilang bahagi ng serye ng pagsupil sa mga tinig na nagsasabi ng anyay uncomfortable truths. Ayon kay Duterte, hindi ito ang unang pagkakataon na naparusahan ang mga kritiko ng pamahalaan. Anya, sa loob lamang ng wala pang isang taon, nasaksihan ng bansa ang pagdukot sa isang dating Pangulo at ang pagsasampa ng kasong inciting to sedition laban sa ilang individual, kabilang siya dahil sa kanilang pagtutol sa mga nasa kapangyarihan. Giit ni Duterte, sa isang bansang ipinagmamalaki ang demokrasya, hindi dapat ituring na banta ang pagtutol. Dagdag pa ng pangalawang Pangulo, ang karapatan sa malayang pamamahayag ay hindi pribilehiyo ng nakatataas kundi batayang karapatan na ginagarantiya at pinoprotektahan ng konstitusyon. Anya, karapatan ito ng bawat Pilipino, lalo na ng mga lingkod bayan na may tungkuling magsiwalat ng katotohanan. Giit pa ni VP Sara, kung ang isang halal ng bayan tulad ni Barzaga ay maaaring patahimikin, paano pa ang mga ordinaryong Pilipino na walang kapangyarihan o posisyon? Binigyang diin ni VP Sara ng tunay na demokrasya ay nangangailangan ng tapang at ang karapatang malayang magsalita at magtanong ay pundasyon ng demokratikong lipunan. Anya, ang malayang pamamahayag at pagtutol ay hindi dapat ituring na banta o dahilan ng pananakot. Sa huli, iginit nito na nakikiisa siya sa bawat Pilipino na hindi natitinag at patuloy na tumatayo sa harap ng pananakot. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Alam niyo po, mahalaga ho talaga yung freedom of expression at freedom of speech. Kasi po pag kinikitil po natin yan, panigurado ho magwawala ang taong bayan eh. Kagaya ho nito, pinupunan natin yung ekonomiya, pinupunan natin yung ginagawa ng ICI. Kung papatahimikin tayo, hindi na ho maganda yan. Hindi na po yan demokrasyang bansa. Yan po ay tinatawag na authoritarian leader, martial law na po yan. Sila na ang masusunod. Pag magsalita ka against the government, matik kakasuhan ka, gigipitin ka. Imbis na ang gobyerno, ang tutukan yung ekonomiya, ngayon, ang tinutukan nila ay yung mga nagkikritisize sa kanila. Kasi takot sila mabunyag yung mga pangungurakot nila sa kaban ng bayan. Yan ang maliwanag ho dyan. Kaya dapat hayaan na lang Kasi ayaw nila ng ganun. Mga onion skin, balat sibuyas. Kaya nga, tingnan mo. Wala na nga yung satisfaction rating. Bagsak. Tiwala ng taong bayan yan, satisfaction. May tiwala ako sa'yo. May kumpiyansa pa rin ako, satisfied ako sa'yo sa ginagawa mo. Di ba? Ganun ang nangyayari dyan. Ang tanong, bumagsak na, 21 lang, 21%, bagsak si BBM. Yung satisfaction rating.
Isa lang ang ibig sabihin niyan, wala nang tiwala ang taong bayan kay Bongbong Marcos. Kung tayo walang tiwala, paano pa kaya yung mga foreign direct investors magtitiwala kaya sa Pilipinas? Ang sagot, hindi. Kaya anong magiging resulta? Bagsak ang ekonomiya. Sino ang maghihirap? Sino ang magpapasa ng problema? Tayong mga Pilipino. Iyan ang katotohanan dyan.